Tuloy po ang isinasagawang final testing at sealing sa mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Maingat na binitbit ng mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board ang mga automated counting machine sa iba't ibang voting centers sa Dagupan City. Ang ilang ACM isinakay pa sa mga bangka para ihatid sa mga island barangay. Kasama sa pagbabantay ang Philippine Coast Guard at mga pulis. We have 60 personnel to every voting centers ang i-deploy po natin na personnel para po magbantay ng ating counting machine. Nag-undergone na po yan ng series of tests sa aming warehouse. But then again, magsasagawa pa rin tayo ng final testing and sealing tomorrow. Dumating na rin ang mga ACM sa ilang lugar sa Cagayan de Oro City. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC officers sa mga DepEd supervising official para sa safekeeping ng mga balota. Sa Taraca, Lanao del Sur, matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ng mga makina. Naroon ang mga election watchdog at mga botanteng inimbitahan ng COMELEC para masiguro ang transparency ng eleksyon. Wala ring naging aberya sa final testing at sealing ng mga ACM sa Bungaw, Tawi-Tawi. Patuloy ang pagdadala ng COMELEC sa mga balota at sa iba pang gagamitin sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. On schedule daw po sila at wala nang nakikita ang COMELEC na hadlang sa pagsasagawa ng eleksyon sa Mayo 12. Nanawagan naman po ang COMELEC sa publiko na huwag maniwala sa mga ipinapakalat na maling impormasyon. Pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat sa social media na nabago na umano ang petsa ng eleksyon at ang pangangailangan ng national ID para makaboto. Ang efforts ng mga nagbi-misinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Lahat makakaboto kahit wala kang dalang ID. Basta ang pangalan mo nasa listahan, kung talaga namang may madadala tayong ID, makikidala nyo na rin. Kasi po baka biglang may mag-challenge. Hanggang May 10 na lang ang kampanya ng local at national candidates. Bawal na ang anumang uri ng ayuda mula noong May 2 hanggang May 12 maliban sa burial at medical assistance. Maaari rin daw i-disqualify ng COMELEC ang mga kandidatong tumatanggap ng anumang klaseng tulong mula sa ibang bansa o sa isang foreign national. Kanina ipinakita ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang kanilang command center sa Sampaloc, Maynila. Ibinida nila na magiging real-time ang pagpapakita ng datos sa gagawing unofficial parallel count sa araw ng eleksyon. Bukod sa resulta ng senatorial race, i-audit din ang local at party list votes. Naghain naman ng petition for disqualification ang COMELEC Task Force SAFE laban kay Alston Kevin Anarna, kandidato sa pagka-mayor ng Silang Cavite. Naisyuhan ng show cause order ng COMELEC si Anarna dahil sa pahayag niya sa kampanya noong Marso na bibigyan ng asawa ang mga solo parents sa pamamagitan ng raffle. Humingi na ng paumanhin si Anarna sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.